Sinimulan na mga tol ng Amerika ang idineklara nilang gera dito sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video para sa mga maiinit na balita, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So, Operation Economic Outcast mga tol. Yan ang pangalan ng inilunsad ng Amerika na panibagong gera dito sa Iran. No, sinimulan na nila mga tol itong Operation Economic Outcast. Outcast mga kapatid, no. Kumbaga i-isolate talaga nila ang Iran at nagbanta pa ang Amerika sa lahat ng mga bansang susuporta sa Iran, no, sa pamamagitan daw ng mga pagpapadala ng dolyar na aalisin yung mga bansang yon sa banking system ng Amerika. No, pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. Ito yung pinakamatinding economic pressure daw na gagawin ng Amerika sa kauna-unahang pagkakataon at di pa nangyayari, no? Kumbaga bukod doon sa mga missile na nakaumang, bukod doon sa mga rocket o mga airstrike na pwedeng gawin ng Amerika dito sa Iran, kung hindi nila mapapasuko ang Iran dahil gumaganti ang Iran sa pamamagitan din ng mga ballistic missile at mga drone, isa pa to sa magpapahirap daw sa Iran, yung Operation Economic Outcast, kung saan dudurugin ng matindi ng Amerika yung ekonomiya ng Iran hanggang sa sumuko na lang ito dahil sa sobrang hirap na. Kumbaga gugutumin nila. Walang pera makakapasok at walang makukuhang tulong mula sa ibang bansa dahil sino mang bansa ang tumulong o ang tutulong dito sa Iran sa pamamagitan daw, for example, ng pagpapadala ng dolyar, aalisin ng Amerika sa US banking system. Opo, ang tindi nun. We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Formal nang ipinatupad ng Amerika ang Economic D-Day o ang pinakamatinding sanksyon na ipinataw nito sa Iran at natatangi sa buong mundo. Ayon kay United States Treasury Secretary Scott Bessent, layunin ng kampanya na putulin ang lahat ng economic lifeline ng Iran. Digital assets, technology, gold, aviation, shipping, di ba? Wala nang pwedeng lumipad dyan, wala nang pwedeng mag-ship. Technology, yung teknolohiya, ginto, digital assets, ito yung 5 lifeline sectors ng Iran na tatanggalin ng Amerika at wala silang pwedeng makuhang tulong sa ibang bansa dahil kung meron mang tutulong, yun ay madadamay din. Upang wala na itong magamit sa kanilang agresyon, babala sa mga bansang nagpupondo sa Iran. Ibig sabihin, hindi maaaring makipagtransaksyon o makipagkalakalan ang Iran sa alinmang bansa dahil ang lahat ng gagawa nito ay mahaharap din sa kaparehong sanksyon. Naku po, kaparehong sanction din. Kasama na dito ang pagpapadala ng pera o pagtanggap ng pera mula sa Iran. And let me be clear, any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the US dollar system. The clock just started ticking. So halimbawa kung meron mang relasyon ang China at ang Iran, kailangan ihinto na ng China yun kung ayaw nilang madamay. Kung merong relasyon ang Russia at ang Iran, kailangan ihinto na ng Russia yun kung ayaw nilang madamay. No? Kasi syempre may mga ano rin ng US dyan eh. Kung merong relasyon ang Iran at ang Oman, Pakistan at kung sino man ng iba pang mga bansa na posible o may posibilidad na pumopondo sa Iran, ay kailangan na nilang ihinto yun dahil kung ano yung sanctions na ipapataw sa Iran ay yun din yung sanctions na ipapataw sa kanila. Biruin nyo mga tolo, digital assets,
technology, gold, aviation, shipping, 5 yun eh. 'Di ba? Yun yung 5 lifelines. Kumbaga, aalisin ng Amerika yung pinagkukunan ng Iran ng salapi, pampagawa ng mga missiles, pampagawa ng mga drones, pangpasahod siguro, pampakain sa mga sundalo. No, kumbaga, kung ano man yung meron pang natitira diyan sa Iran na nasa kanila na, nasa ano na nila, hawak-hawak na nila, yun na lang yung pondo na meron sila. 'Di ba? Unlike doon sa sinasabi ng Iran na kaya daw nila tumagal ng 8 years. Eto mga tol, dito muna sila titirahin ng Amerika. Tapos kapag nakita na ng Amerika na talagang, alam mo yun, lugmok na, ewan ko ano pa yung susunod nilang gagawin. Gayunman, ayon kay Secretary Bessent, hindi agad magpapataw ng parusa ang US sa mga bansang may trade deal ng langis sa Iran. Okay. So hindi daw muna sa lahat ng mga bansang may trade deal. Gaya ng China upang bigyan sila ng cure period. Dahil aminado ang Amerika, malaki ang magiging impact nito sa global financial system. Unang nagpasalamat sa nasabi So medyo ano pa yung China, no? May curing period pa. aksyon ng Amerika si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bukas sa lahat na anumang aksyon ng Amerika laban sa Iran. Ang pangunahing nakikinabang ay ang Israel. Kasunod nito, sinabi ni Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na walang karapatan ang Amerika na pagbawalan ng alinmang bansa na makipagkalakalan sa iba, gaya nila. Dagdag pa ni Ghalibaf, tiniyak sa kanila ng kanilang mga trading partners na walang bigat sa kanila ang anunsyo ng Amerika. Ayon naman kay Wala daw bigat, tiniyak ng kanilang mga trading partners, sabing ganon. Sanctions, old movie, US walang karapatang pigilan ng trade partner, sabi ng Iran. Now, sabi rito, Iran's trading partners, both in the media and through messages sent to us, have made it clear that they don't take these statements into account anywhere, sabing ganun. partners na walang bigat sa kanila ang anunsyo ng Amerika. Ayon naman kay Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, hindi na ito bago sa kanila, kundi isa na namang pambubuli ng Amerika na binigyan lang ng ibang tawag. Isang lumang pelikula aniya na paulit-ulit lang. Alam na anya nila kung papaano harapin ang ganitong banta at patunay lang ito ng pagiging desperado ng Amerika. Desperado move, sabing ganun. Yung ginawa ng Amerika ay pagpapakita ng pagiging desperado. اینا همه عناوین مختلف مطرح میشه همون قلدری All of these are presented under different names. It's the same old bullying we've seen at various levels in America. In a way, it's like a rerun of an old movie. یه همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم و تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن ما کامل We know it by heart and understand how to counter and deal with it. This shows they're truly desperate. از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد نشون میده که واقعا مستحصل است. Alam na daw nila mga tol kung paano papalagan yon, kung paano daw nila lalabanan yung ipinataw sa kanila ng Amerika. Pero ngayon mga tol, ito 11 hours ago itong balitang to, opisyal nang ipinatupad ng Amerika etong Operation Economic Outcast, no? Samantala, sinabi naman ni US Secretary of War Pete Hegseth na hindi ibig sabihin ng Operation Economic Outcast ay suspendido o tigil na ang military operations ng US laban sa Iran. Ibig sabihin, bukod doon sa economic sanctions na yon o economic outcast na yon, is nandiyan pa at nakaumang pa rin mga tol yung mga missile at mga bala ng Amerika at nakatutok pa rin sila sa Iran at anytime pwede pa rin nilang gamitin. Lalo na ngayon mga tol, di ba, wala nang ceasefire. Aniya, kung kikilos ng hindi maganda ang Iran, handa silang muling umatake. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. Sa panig ng Iran, nag-anunsyo ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng isang plano. Ayon sa tagapagsalita nito na si Ebrahim Solfagari, nakatakda silang ipakilala o buksan ang aniya ay pinakamalaking missile city sa buong mundo. In coming months, we will unveil
The largest missile city on the planet. Enemy attacks led us to identify and fix our security vulnerabilities. Moreover, they themselves handed us new technologies that boosted our military capabilities. Sabi ganon. Aniya, binigyan sila ng kaaway ng pagkakataong ayusin at palakasin ang kanilang kapasidad kasama na ang mga bagong teknolohiya na magagamit nila sa muling pag-atake. Noel Paul Yar Nako. So eto na mga kapatid, panibagong bugso na naman ito ng bakbakan pero at this time mga tol, may panibagong taktika ang gamit ngayon ng Amerika, yung Operation Economic Outcast. 'Di ba meron silang Operation Fury, 'di ba? Meron silang iba't ibang mga operation na ginagamit nila pag sumasalakay sila. Eto, dagdag to, Operation Economic Outcast, no? Talagang pagpapabagsak sa ekonomiya nitong Iran mga tol. Ngayon, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Siyempre, gusto ko rin makuha kung ano ang inyong opinion at reaction dito sa bagay na to. Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at reaction dito sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.